Galing mga kababayan sa Region 8 pala yung ating Pangulong Bongbong Marcos, Swedish Speaker Martin Romualdez. At as usual, namigay ng ayuda sa mga nasalanta po ng El Nino phenomenon na mga magsasaka, farmers, fisher folks, pati na po sa mga mahihirap na pamilya. Ayan po, umabot 136.30 million pesos local government financial aid. Sa Samar po, 50 million. Northern Samar, 25 million. Eastern Samar. Nagpapagal mga malita at magtabagay sa mga isla ni opinion para at paglalantad sa katutuhan. What you see is what you get. Unisan. Samar, 19.3 million. Sa Leyte po, 17.02 million. Sa Southern Leyte, 10.31 million. Sa Biliran, 13.68 million. 136.30 million po ang total na naipamigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Swedish Speaker Martin Romualdez. Namigay rin sila mga kababayan ng Credit Fund for Small Farmers and Fisher Folk, Shared Service Facilities for Dairy Farmers Assisted by Samar Multipurpose Cooperative, Fishing Gear, Shallow Water Payaw, and Fiber Reinforced Plastic Boats para sa mga fisher folks, starter toolkits and training support fund mula sa TESDA, at syempre mga kababayan yung tupad farm equipment, production materials, loan credits, and Kadiwa financial grants to farmers, fishing gear, mga bangka, marine engines, and fishery inputs para sa mga mangingisda. Yan ba? Tapos may rice distribution pa, mga kababayan. Each attendee nakatanggap po ng 5 kilos of rice in Samar, Leyte respectively from the office of Speaker Martin Romualdez. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang pagod sa pagsiservisyo, pagtutulong sa ating mga mahihirap. Pero niya, Mr. Maravillas, bagsak yung grado ng ating Pangulo. Sabi ng Gabriela, ang gradoan niya namin sa ating Pangulo, bagsak. Ganon mga kababayan. Ayan po, flowery words, empty promises. Brosas gives advance failed grade for Marcos, SONA 2024. Ano man niya, Mr. Maravillas, ang asahan mo sa mga taong niya simula pa nung panahon ng tatay ng ating Pangulo? Anti-Marcos yan. Anti-Marcos, anti-government. Walang ibang magaling sa kanila kundi yung sarili nila. Walang nakikitang mabuti, lagi lang masama. Sila lang ang mabuti. Ang grado sa ating Pangulo, bagsak. Ayan po, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosa said she is giving an advanced failed grade to the upcoming State of the Nation Address or SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa lahat lang failure ang ating gobyerno sa pag-address daw ng mga issues concerning the country. Yan po sabi ni Brosas. Ang issue niya, mataas pa rin daw yung ang presyo ng mga bilihin. Saka yung binigay na sweldo, increase sa sweldo, 35 pesos lang. Di kayo magbigay ng mataas na sweldo. Diba? Yung pondo ninyo, yung pork barrel, iyon ang bigay ninyong subsidy sa mga workers. Kasi po, mga kababayan, hindi man basta-basta, tinitimbang yan ang pagtataas ng sweldo sa mga empleyado, lalo sa pribado. Kung sa gobyerno, from the taxes. Kung may available na pondo from the government, halimbawa, sweldo ng mga teachers, ng mga kawani ng gobyerno, depende kung may available na pondo. Pero sa pribado po, tinitimbang po, pag hindi, magsasara yung mga negosyo. Pag na-bankrupt yung mga negosyo po, kasi hindi kaya yung
increase na hinihingi ng mga workers, di walang trabaho. Sarado yung negosyo, walang trabaho yung mga empleyado. Nga. Bagsak yung economy, pati yung gobyerno walang makukoleksyon na taxes kasi sarado yung mga establishments. Nalugi sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Nakita ninyo, mga kababayan, kaya pinag-aralang mabuti, kinukonsulta kung kaya ba ng mga establishments. Yan sinasabi niya rito. Kaya ang grado daw nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bagsak. Another reason daw, yung mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin, basic commodities. Hindi man lang po dito sa Pilipinas yung mataas ang presyo ng mga basic commodities. Ang inflation po, buong mundo, dahil sa una yung climate change, nasisira mga kababayan yung mga pananim, may na yung production, kaya yung pagkain natin mataas. Tapos yung gira na nag-result po sa pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. It's a global phenomenon. Kahit si Brosas ang gawin nating presidente, ganun pa rin. Hindi man nila maibababa ang presyo ng mga bilihin. Kasi yung mga kaalyado nilang mga magsasaka, imbis magtrabaho sa sakahan po, nandun sa sa rally. O diba? Sige lang ang reklamo. Hindi man magtrabaho po, sige ang reklamo. So, yung production natin, mahina. Mindset Pag ang mindset mo, reklamador ka, walang asensyo po. Walang umasensyo po sa mundo na reklamador. Kita ninyo yung mga negosyante kung bakit sila mayaman. Hindi sila reklamador. Gumagawa sila, naghanap sila ng paraan kung paano lumaki yung kanilang negosyo, yung kita nila. Itong mga reklamador, itong mga militan, sige man lang ang reklamo po,
Wala man silang solusyon sa problema. Panahon pa ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong grupo ng Gabriela. Yun na yung reklamo nila. Niluklok nila si Cory, lalong lumala. Ha? Niluklok na nila yung gusto nilang ipalit sa dating Pangulong Ferdinand Indralin Marcos. Ano nangyari? Lalong lumala yung problema. Pati galunggong po na dati nung panahon ni President Marcos, di man yan po kinikilo. Yung galunggong, tambak lang yan po. Doon nagsimula po mga kababayan. Pinabayaan yung agrikultura. Kaya nga ngayon, mga kababayan, yung kapabayaan ng previous administrations, simula kay Coricong hanggang kay Digong, 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang i-reverse. Dapat na i-reverse ng ating Pangulong Bongbong. Paano i-reverse ng ating Pangulo po yung more than 30 years of inefficiency ng mga previous administrations in just 2 years? Tama po yung ating analysis? Masyado kayong demanding. Wala man kayong contribution sa pag-unlad ng ating bansa. Lahat man lang kayo reklamo, tapos sweldo kayo sa gobyerno. Tama pa? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsusumikap na mapagaan yung kalagayan, kahirapan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayan siya, agasikaso sa ating mga magsasaka. Ito mga gamit po for distribution sa Region 8. So, di ba? Ayan po, ang daming tao namimigay ng tulong sa mga magsasaka na nasalanta po ng El Nino. Ayan po, ang tanong kayo, kumusta naman? May mga assistance kayo sa mga nasalanta ng El Nino? Di ba wala? Lahat lang kayo puna dyan sa Kongreso. Sumama kasi kayo kay Martin Romualdez sa pamimigay ng tulong sa mga mamamayan. Yung mga tao po tuwang-tuwa. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong presidente. Marcos Jr. Di ba? Panahon ng pagbabago. Kailangan magtulong-tulong tayo para umunlad. Di ba? Yung pagkanta nga lang ng bagong Pilipinas hymn, Ayaw Ninyo. Ito ay kinakailangan, tayo na magtulong-tulong. Kailangan po, tulong-tulong tayo sa pagpaunlad sa ating bansa. Iimbis kayo tumulong, nandun kayo sa sige lang ang reklamo, puna rito, puna ron, wala man kayong ano na itulong ninyo. Kung may naitulong kayo, di sana maganda na yung ating bansa. 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong. Kayo, ilang taon na kayo dyan sa Congress? Sige nga. O ngayon, nandito si Speaker Martin. Mr. President, damo-damo nga salamat. Salamat din madamo sa pagkanandito sa Palo, sa Leyte, sa lalawigan ng Leyte. Kaya sa totoo lang po, hindi ka naman bisita dito, tiga rito ka naman. Kaya homecoming talaga to. Kaya nalilipay good lahat ng mga Leyteño at ng mga Waray. At siyempre naman sa lahat ng mga ating mga leaders dito sa buong rehiyon at saka yung mga national leaders, damo-damo salamat din kay lahat itong mga programa na inalalatag ngayon, yung mga AICS, mga tupad, ito yung presidential assistance para mga magsasaka at sa mga isda ay talagang napakaganda. At tama po yung sinabi ni Governor. Pero sa totoo lang, tuloy ang kampanya. Tuloy pa rin ang kampanya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kampanya kontra sa gutom, kontra sa hirap, kontra sa sakit. Kaya nandito po siya bilang isang Waray, bilang isang Leyteño at pinapakita niya sa buong Pilipinas kung paano siya ay maglilingkod. Kaya ito po, lahat po sinabi niya sa kampanya, kaya nalilipad tayo lahat at papasalamat kami po lahat sa iyo po na Waray kapoy sa paghahatag ng serbisyo sa mga Pilipino. Mabuhay ka, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President
of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, para sa inyong introduction. Please, mag-sitting po tayo. Kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet member. At dahil po, kapag kami ay gumagawa, meron po kaming approach, kung sabihin, sa ating pamahalaan ngayon. At ang tawag dito ay whole of government approach. Lahat ng pamahalaan ay kasama. Kaya po dahil ang mga programa na aming ginagawa ay tapos sabi ni Brosas, iniiwan bagsak sa isang departamento. Kundi kasama natin ang lahat ng mga iba't ibang department na makakatulong para maging matagumpay ang programa na ito. Kaya po kasama natin ang ating mga cabinet secretary. Unahin natin ang Department Secretary ng Department of Agriculture at sila ang lead agency dito sa ating programang ginagawa. The Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel. Andito din po ang siguro ito yung lagi ninyong nakikita kapag tayo ay may problema, pagka tayo may kalamidad, pagka magkabaha, pagka may bagyo, pagka nalindol, pumutok yung bulkan, ay silang lagi nating tinatakbuhan. Ngunit, hindi lamang para sa kalamidad na ganyang klase ang itong department na ito. Ito ay para sa lahat na naghihirap. Kaya ito ay parang ginawa natin itong programa ito dahil sa aming pananaw, ganun din ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at sakang mangingisda. At pareho na rin ang kanilang lagay, kagaya ng mga tinamaan ng mga bagyo. Kaya po nandito ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po, kasama din po natin. Dahil po, lagi ko may pinapaliwanag, hindi po maaring magawa ng ating national government ang mga programa na ginagawa natin kung hindi maganda ang pagsasama at ang ugnayan sa gitna ng local government at saka sa national government. Naman po. Ang grado daw bagsak, sabi ni Brosas. Kahit na ng plano namin, kahit napakaganda yung aming naisip na programa, kung hindi maganda ang coordination kasama national government at saka local government, hindi po maibababa. Ang programa hindi mararamdaman ng taong bayan. Kaya napakahalaga, napaka-importante po na maganda ang ugnayan na yan. At ang nangunguna para sa ganyang klaseng coordination ay ang ating Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Kayo sa Gabriela ang bagsak sa eleksyon. Hindi na kayo iboboto ng mga mamamayang Pilipino sa sama ng ugali ninyo. To the President, Ton Lagdameo. Batiin ko rin ang ating mga representative, the latest 2nd District Representative Lolita Javier, the 3rd District Representative of the Province of Leyte, Representative Ana Victorio Velosa Tuason, ang ama ng lalawigan ng Leyte, Governor Jericho Petilla. Andito rin po ang ating mga kasamahan na governor na the Southern Leyte Governor. Nandito po Southern Leyte Provincial Governor, Governor Damian Mercado. At nandito nag-representing Biliran Province Vice Governor Brigido Caneja. Ang ating host para dito sa ating programa ngayon, ang Mayor ng Bayan ng Palo, Mayor Remedios Petilla. At ang pinaka-importante na bisita dito ngayon,
ay kayo po ang ating mga beneficiary para sa ating mga tulong na ibibigay ngayong araw na ito. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, distinguished guests, maayong adlaw sa inyo tanan. Nagtitipon-tipon po tayo ngayon para magkaisa, para sa muling pagbangon ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya dito sa Leyte, sa Southern Leyte at saka sa Biliran. Ang nagdaan na El Nino ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa inyong lugar. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit 500 magsasaka. Hindi sa Region 8 to. Ito is for the Leyte provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabangon kayo muli sa para sa inyong kabuhayan. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magbibigay ng tigsa 10,000 piso tulong sa bawat magsasaka. Ito po ay bukod pa doon sa mga ibang programa na ibinibigay. Yung programa ng Department of Agriculture, meron silang ibinibigay na assistance. Yung DSWD, may binibigay ang assistance. Pati DILG, ay meron din sa sariling programa. Kasama rin ang DOLE, ang DTI, para naman, lahat kagaya ng aking sinasabi, ay lahat ng makakatulong na department ay isinasama namin sa programa. Ngunit, nung tinitignan namin, at tinitignan ko ang sitwasyon ng ating mga magsasaka, ay sinabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, siguro, kung makahanap pa tayo ng pondo, ito, magdagdagan pa natin para mas maganda, mas malaki ang magbigay natin na tulong. Kaya po, galing po ito sa Office of the President na tigsa 10,000 na tulong para sa mangingisda at sa kanilang at magsasaka mula sa Leyte, Southern Leyte at Biliran. Ang suma total po, may higit 40 milyong piso ang aming iiwan sa inyong mga lokal na pamahalaan na siyang mamumuno sa pamamahagi ng mga tulong na ito. Bukod po rito, magdadala po kami ng marami pang tulong at saka iba't ibang serbisyo. Una po riyan, ang 5 kilo ng bigas para sa bawat na dumalaw sa ating ngayong araw na ito. Galing naman sa opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso para sa 1,500 benepisyaryo mula sa inyong 3 lalawigan. Nandito rin po ang DOLE upang mamahagi ng higit 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa mga benepisyaryo mula sa Western at Southern Leyte, pati na rin sa Biliran. Ang TESDA naman ay may handog na higit 305,000 piso para sa training allowance para sa pagsasanay ng ating mga magsasaka na nais maging healthcare workers. Mamamahagi din po sila ng 20 starter toolkit para sa pagsasanay ng ating mga benepisyaryo at mag-aalok ng enrollment para sa ilang technical vocational program, mga TechVoc program po natin ng ahensya ng TESDA. Kasama din po natin ngayon ang ating mga TESDA scholars at saka farm schools na nagpapakitang gilas sa kanilang mga natutunan at mag-aalok ng ilang produkto. Para naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Di po magpapahuli ang DA na may sari-saring handog para sa ating mga magsasaka tulad ng rice combine harvester, hauling truck, tractor, hand tractor, reapers, rice thresher,
yung modified abacus stripping knife, multi-cultivators, rain shelters, nurseries, composting tools, packing sheds, at marami pang iba. Yung iba po nasa labas, hindi na po natin napuntahan dahil ang lakas ng ulan. Ngunit nandyan po ang iilan. Hindi lang po yan yung nandyan ang nasa labas. Kung hindi, ito ay para maipakita lang kung ano ba ang dala ng DA. Kabilang sa ating ipapatupad para lalo pang mapayabong ang agrikultura ng Southern Leyte ay isang proyekto para sa produksyon ng itlog, isang proyekto para sa produksyon ng gulay, at isang module ng poultry building facility na mayroong incubator, may pampakain, feeds at 500 manok. Maglalaan din po ang DA ng pondo para sa pagpapalawig ng agri-negosyo at kadiwa sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Biliran. Nais ko ring ibalita ang progreso ng ilan sa ating mga proyekto na magdadala ng pagbabago dito sa lugar natin. Isa na po rito ang ating patuloy na pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng higit 2.5 bilyong piso. Nung dinaanan namin, nung naglanding kami sa itong magiging lumang airport, pinapakita sa akin ni Speaker, kanya malapit na matapos ito. Baka next year pwede na nating inaugurate yung terminal. So, malapit na talaga, matagal na nilalakad ng speaker ninyo ito. Mabuti naman at sa wakas, makikita na natin. Ating ginagawa ang passenger terminal building, ang airport runway, at karagdagan daan sa airport habang pinapalawak natin ang buong paliparan. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Bukod dito, nandyan din po ang Tacloban City Causeway na magpapabilis ng biyahe mula sa syudad papuntang paliparan. Ang sabi sa akin na kapag natapos na ito, mula sa airport hanggang sa City Hall, 5 minutes na lang daw. Ngayon, mahaba-haba ng konti. Pero pagka matapos na yan, napakabilis na ng daloy ng trapiko, hindi na dadaan doon sa coastal road. Kung hindi, papasok na diretso na sa City Hall ang baba. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan. Kung hindi, ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Ang bawat tulong na ating binibigay, ang bawat proyekto na ating itinatapos ay patunay na sa ating pagsisikap na itataguyod na mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Damo salamat. Tapos gagraduan lang ni Arlene Brosas ng bagsak. Flowery words lang daw, empty promises. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita yung ibinibigay na serbisyo, ayuda ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa buong Pilipinas? Wala pa na ni isang presidente mula kay Coricong other than yung kanyang tatay ang nakagawa ng ganyan. Di ba? Walang maniwala sa inyo. Malamang yung mga kandidato ninyo sa pagkasenador tulad ni Franz Castro, pulutin sa inidoro.
Diba? O ito pa nga, DA to launch large-scale 29 pesos project trial in Metro Manila, Bulacan. High-quality rice of 29 pesos per kilo daw, mga kababayan. Sabi dyan, on July 5, the Department of Agriculture will launch. Bukas na, a large-scale trial of Program 29, an initiative is spearheaded by President Ferdinand Marcos Jr., aimed at providing a high-quality rice at 29 pesos per kilo to as many as 6.9 million vulnerable households, representing around 35 million Filipinos. Ilulunch po bukas. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi pa 20 pesos? At least 29 pesos. Malapit-lapit na. Diba? Kaysa naman yung panahon ni Maudix po, na nag-promise ng 7 pesos, umabot ng 80 sa Basilan. Diba? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.